Isang mapagpalang araw, mga kaibigan, my dear friends and followers. Ito po ang ikalawang bahagi ng aking panayam o interview kay Ginoong Rodrigo Tolentino. Panoorin po natin. Ang una niyong trabaho ng kabataan niyo? Painting designer ako. Painting designer? Yan ang trabaho ko. Magawa ng mga umuukit ng mga santo, reward, mga kabataan ko. Hanggang ngayon, umuukit ako. Mga medalyon, Mga sa kahoy po, sa bakal? puro ako lang. Oh. Pagkayaro po ng... Iyon po yung unang yung trabaho. Kasi ang aking ama, ang trabaho sa wood carving, mga gumagawa ng mga santo. Oo. Santo, mga kabataan ko, teenager ako, ang trabaho, nagliya lang, nagliliha. Hanggang sa pag wala yung father ko, inuumit ko yung gamit, umuukit ako sarili. Ayan, ayun, natutuhan ko na yan. Oo. Ay, kaya nung, ayan, pagkawala ako, kinasideline ko. Oo. Gumagawa ko ng mga ano. Pero nabanggit niyo ho kanina na kayo pumasok din bilang militar. Gaano ho kayo katagal nagserbisyo? 4 na taon lang. Mhm. 1972. Nagsimula ako. 72 na nasa military. Awala mo ako ng silin. Awala ako ng silin. Balikan ko lang ho yung sa nagkaroon kayo ng siyam na asawa, tama po ba? Ano po ang sa tingin nyong maipapayo nyo sa ating mga kabataan ngayon na pumapasok sa isang relasyon? Lalo ngayon, ang kabataan ngayon, malaki ang pagkakaiba. Halos babae na pumupunta sa lalaki. Marami ako nakikita kasi, kailan lang. Diyan ako sa surf, sa night. Naabot yan ng hanggang alas 10 ng gabi. At may partner sila, ibig sabihin. Parang napakaluwag ngayon ang babae. Kaya, nasa sa ayaw kung dapat siguro magulang ang mag-discipline rin. Ingatan nila ang kanilang mga anak. Marami ako nakikita. May estudyante, nakapaldo pa nga ng Ka-uniform pa. naka-uniforme pa ng galing eskwela. Mga college siguro. Ganun lang po. Maluwag ngayon ng babae, hindi katulad ng panahon namin. Okay. Panahon namin, hindi ka makakakita ng binti. Mga suot, halos. Kayo ho ay pinanganak noong 1940. Yellow Drink. 1942. Ano po ang masasabi nyo na dun sa kabataan nyo nung mga panahon na yun, 40, 50, 60, mga 60, 70, yan ang kainaman nyo, hindi ho ba? Ano ang masasabi nyong kaibahan ng panahon noon at ngayon? Malaki ang pagkakaiba. Noong, lalo na sa mga tawag dito sa yung mga pag-uugali ng kabataan, malaki ang pagkakaiba. Noon, disiplinado kami ng aming mga magulang. Pero ngayon hindi. Hindi ngayon ang disyado. Kung disiplinado yan, kagabi nga lang, nasa kuwan ako. Babae, lalaki, sa amin, noong mga panahon ko, pagtapak na alas 6, kailangan sa bahay ka na. Nasa bahay ka. Hindi ka na makalalabas. Ganun ang mga magulang namin. Pero ngayon, hindi. Mga babae, mga teenager pa, nasa lansangan eh. Hindi kayo maniwala eh. May naging pasyente ako. 12 anyos buntis. Di ka balon. Opo. Balon, anito. Kaya hindi ako pupunta ron. Alam kong galit sa akin na magulang. Dahil ipinalalaglag sa akin yan eh. Ang sabi ko sa kanila, bumubuhay ako, hindi ako mapatay. O sige, bibigyan kita ng gamot. O yun ang gusto mo. Ang ibinigay ko, pampakapit. Ngayon, ang anak. Ay, hindi ako nagpapakita sa magulang. Sisisihin ako nun. Sa palagay nyo, anong dahilan na ang ating mga kabataan ngayon hindi na katulad ng kabataan nyo noon? Sa palagay ko, nasa sa magulang eh. Dahil nagiging maluwag sila eh.
Ngayon kasi, manakit ka ng bata, mananagot ka. Tama. Ay, nung araw, pagkamali ka lang ng konti, tiyak, dadapa ka eh. Naranasan niyo ho bang lumuhod sa asin na sinasabi nila? Hindi pa, pero ang natikman ko, sa aking lolo ha, pinabili niya ako ng gas. Aha. Sa aking malayo kasi ang bibilan eh. Gasira ang ginagamit. Bumagsak ang gas yun, sa dahan-dahan ko pagdala ko. Bumagsak ako tayo, basag. Nang dumating ako sa bahay, akala ko, okay sa lolo ko na dahil dahan-dahan ako, nalaglag ang kwag. Sabi niya, nagdahan-dahan ka, nabagsak pa ang bote. Sige, dumapa ka. Yan, top ko. Tatlong pagkapit ang binigay sa akin. Sabi niya, napakalaki nung dahan-dahan ka na bumagsak pa ang bote. Hindi balik ko tumatakbo ka. Nabagsak ang bote, okay lang sa akin. Pero yung dahan-dahan, dumapa, dapa talaga. Gano'ng kalupit yan nung mga panahon na yun. Ay ngayon, hindi. Alas 10, alas 11 ng gabi. Ay wala na, hindi alam ang kinuha ng magulang. Kasi may kapitbahay ako eh. Ganyan. Oh, ba't gabi ka na? Saan ka galing? Yan po lang. Okay na sa ano. Ang araw, hindi ko pwede. Hindi pwede. Dadaan ka sa butas ang karayot. Ito yan. Yung mga panahon ko. Kaya, sa itong aking mga anak kong pinalaki sa tabi ko, sa piling ko, tamang nagbibisi ng inom. Kaya lang sila inom pag may dumating na bisita. Pero yung wala, yung sila, trabaho lang tinututukan nila. Wala akong naging anak na adik. Yung nagbisyo lang nila, sigarilyo. Pagka nga may dumating na bisita, nagpapabili na isang buti o 2 buti. Pagkatapos yun, pulog. Ito ang libo na walang mata. Galing Mindanao ito eh. Pero ito hindi siya panggagamot. Sa tinatawag na depensa.